Isang magandang araw na naman po sa ating lahat mga ka-agri. And welcome na naman po dito sa aming channel. So ayun, road to 700 subscribers pa rin po tayo mga ka-agri. Kaya kung kayo po hindi pa po nakakapag-subscribe, kayo po ay inanyayaan namin mag-subscribe dito sa aming channel. And pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po kayo pag mayroon kaming bagong i-upload na video. So ayun nga, nandito po tayo ngayon sa aming breeding area at nandito po lahat ng aming mga alagang heritage chickens. So mag-start po ulit tayong magparami mga ka-agri. Although may mga 30 heads pa siguro tayo, lagpas ng 30 mga ka-agri. And paparamihin pa natin mga ka-agri para po sa ating egg production. So unang-una mga ka-agri ay nandito po yung ating mga dalawang Brahma. So continuous pa rin po yung pangingitlog nila. So nakolek na natin kanina. So problema talaga natin mga ka-agri is wala pa tayong ipaparis na pure sa kanila. And pinag-iipunan pa natin ng konti dahil nga po sa sobrang mahal po talaga ng mga Brahma na manok. So may kamahalan talaga mga ka-agri. Kaya ngayon is pinapabayaan muna natin silang nangingitlog. And meron tayong sinubukan natin itong i-cross mga ka-agri sa ating Black Astrolorp na rooster. And may apat na pong napisa. And may mga itlog pa tayong pinalimlim. So yun po ay gagawin natin or idadagdag natin para sa ating ina-upgrade na mga native na manok. And dito mga ka-agri is nag-start na po kaming magpakain ulit ng mga pellets na para sa mga breeder. So GMP4 po ang ginagamit natin mga ka-agri. And itong mga maliliit natin is meron pa tayong 6 dito na hybrids. So hindi pa sila pwedeng i-breed mga ka-agri. Nasa 3 months mahigit pa lang po sila. So ayan, may 6 pa po dito. Sila po yung mga nahuli. And may kasama sila doon na 2 rooster. Hiniwalay ko na rin po mga ka-agri. Tapos dito is mayroon pa tayong 4 na Black Astrolorp. Yung isa hiniwalay lang natin kasi nga tinamaan po siya ng foul pox mga ka-agri. At yun po yung naging sanhi ng kanyang pagkakasipon. So hiniwalay ko siya, baka mahawa pa po itong iba. So pure Black Astrolorp po ito. And papalakihin pa rin po natin yung mga yan. Bali dito po mga ka-agri is na namili na po tayo ng ating mga gagamitin na hinahin. So mayroon po tayong 22 heads na napili po mga ka-agri. So dinamihan talaga natin lahat ng pwede na magaganda ay pinili na po natin para po pag nagsalang tayo sa incubator is isahan na lang po mga ka-agri. So nangyayari kasi noon mga ka-agri is magkakasunod yung ano natin salang, and parang hindi po maganda yung resulta kasi basta mas gusto natin ngayon mga ka-agri is isang salang na lang muna mga ka-agri. And pagkasalang natin ng isa is habang hinihintay natin na mapisa, ipapahinga ulit natin itong ating mga inahin. And subukan po ulit natin mga ka-agri na magbenta ulit ng fertile eggs and sisiw na rin siguro mga ka-agri. So titignan natin yung kondisyon ng ating mga inahin. So kung titignan nyo ngayon mga ka-agri, dahil na-condition na natin sila is magaganda. Bali first time ko pong tong mga ka-agri. Bali 5 months po itong mga inahin, except lang po dun sa isa na yon. So yun po ay isang thunders natin. So karamihan dito mga ka-agri, except dito sa decal brown na matanda and yung 2 Black Astrolorp dito na pure is karamihan na po dito is baguhan mga ka-agri. 5 months and 4 months yung iba, 4 months kalahati. And ito mga 5 months. And meron din po tayong 5 decal brown doon na pure doon sa isang pen natin doon. Yun po yung mga nabili natin na inahin mga ka-agri. Magaganda po yung mga yon. And talagang nangingitlog na po yung mga ka-agri. So kanina is kinolek natin yung mga itlog. And hindi pa natin yun iniipon para i-incubate. So inaano pa lang po natin yun, inuulam. And yung mga magagandang size is binibenta po natin sa tindahan. And ayun nga, meron tayong 22 heads na inahin and 4 na rooster, 2 decal brown and 2 Black Astrolorp din po mga ka-agri. So ito is sinama ko na po yung 3 hybrids natin. So ayan, dahil nga po gusto natin na yung bilang nila is pinakamarami na yung 6 mga ka-agri. So sinama ko sila dito kasi pag
siyam sa kabila tapos dadalawa dito is parang hindi naman pantay, and para masigurado natin na sila po ay masasampahan, kaya talagang dinivide po natin sila ng maayos. And yung tatlo na yan tapos yung 6 na dito is magkakabats po yan mga ka-agri. Bali magpa 5 months na po sila, and nag-start na pong mangitlog mga ka-agri. Kaya lang maliliit lang pong itlog dito sa kabila yung itim. Dahil nga first time pa lang mga ka-agri. So ayun, nagpapakain na po tayo ng pellets na para sa breeders. And kinondisyon na rin po natin sila bago isalang. Para naman po maging maganda yung mapapalabas nating sisiw, maging healthy at malalakas. So natigil po tayong magparami noon mga ka-agri dahil nga po sa ililipat natin itong kulungan. Kaya lang habang hindi pa po kailangan itong lote, kasi gagamitin itong lote na ito mga ka-agri, isubukan muna natin magpapisa ng isa, kahit isang batch na lang. And yung gagawin siguro nating pabahay doon mga ka-agri is parang ganito na rin, ang ibahin lang natin mga ka-agri ay dito na po sa labas tayo maglalagay ng pakainan at yung tubig nila mga ka-agri, para hindi na po hassle ang pumasok, lumabas sa kulungan ng ating mga breeders, and para hindi na rin po sila nadidisturb mga ka-agri, dito na lang po sa labas. And yung paitlugan siguro mga ka-agri is dito na rin. Subukan natin kung kaya natin gumawa ng may bukasan na lang dito sa labas, at dito na lang natin kukunin yung itlog. So yun po yung mga binabalak ko ngayon mga ka-agri. And ito mga ka-agri, ako lang po kasi mag-isa ang gumawa dito. Bali dahan-dahan kong ginawa dahil may trabaho ako noon. Every Saturday po noon mga ka-agri is inunti-unti kong ginawa itong mga to, yung mga kulungan. So yung mga nandyan po ni-repair ko, inayos ko mga ka-agri. And ayun nga, sana makapagparami tayo ngayon. Ganda talaga ng mga Brahma natin mga ka-agri. And yun, ang mababago mga ka-agri is talagang magtitinda na po tayo ng sisiws. Kung dati is ang binibenta lang natin is fertile eggs. So subukan na rin natin ngayon magtinda mga ka-agri ng mga sisiw. Kaya abangan nyo po mga ka-agri, i-announce po namin kung mayroon na po kaming ma-produce.